Sebastian's POV. Has she been found yet? Tanong na Sebastian sa assistant niyang si Trayton. Not yet, sir. Miss Claire is still missing. Napabuntong hininga siya at unti-unting namumuo ang galit sa kanyang puso. 3 araw. 3 araw na lumipas simula na maganap ang iskandalo at wala pa rin si Claire. Up until now, di pa rin niya alam anong dahilan nito kung bakit Tito sumipot sa kasal nila. Their contract was good. He thought she was in it fully and then now, this. Ito ang pinakamahirap na sitwasyon na kailangan niyang harapin sa mahabang panahon. And truth be told, more than he wanted to admit, baka ito na ang simula ng kanyang pagbagsak. He paced on the sandy ground trying to rein in his temper. What about Pastel? Did you know what I told you? Anya rito at pilit pinapakalma ang sarili. Yes, sir. Your mother also talked to the Chen family. The damages have already been taken care of, sir. Pero ano? He angrily cut him off. Narinig kong mabilis ang pag-alis ng mga advertisers at malaking posibilidad na matiklop ang magazine. Napakunot ang noo niya. Alam niya, magagalit si Amber pag nalaman nito ang mga nangyayari sa Pastel. Sir, alanganing tawag ni Trayton sa kanya. What? May problema ba po? Muli siyang napamura. Na naman, what is it? Ang mga magulang mo, sir, nakikipag-usap yata sila sa mga Valientes para sa isang arrangement tungkol sa inyo ni Miss Hannah. Talagang ayaw siyang tantanan ng mga magulang niya, especially his father. His father had brought up the idea of marrying Hannah Valientes a dozen of times in the past months that he had lost count. Wala siyang sama ng loob kay Hannah o sa mga Valientes kung tutuusin. Ang kanilang pamilya naging kaibigan ng mga Valientes kahit nung nabubuhay pang kanyang lolo. At kilala niya si Hannah simula bata pa sila. Magkakilala sila. Pero di ibig sabihin nun gusto niya na tong pakasalan. Lalo pat ito ang pinili ng daddy niya para sa kanya. Alam niya, sinusubukan siyang manipulahin ng kanyang ama to give in to his wishes now that he is pushed to the wall and caught up with the situation. No! Galit na ngayon ang dumadaloy sa kanya. Sir, ano pong gagawin niyo? Alanganing tanong ng assistant niya. Isa lang ang magagawa ko, ang harapin sila. Ani niya bago pinutol ang tawag. After that, he quickly dialed his mother's number. It only took 3 rings before his mother answered the call. Sebastian, nasan ka? Are you alright? Please tell me you're alright, please. Anang kanyang ina sa naiiyak na boses. Pagkatapos noon ng pagpano ng kanyang kapatid, ang kanyang inay palaging labis na nagpoprotekta sa kanya. Lagi siyang pinasusundan ng mga bodyguards saan man siya magpunta. Kahit na nagpunta siya sa Harvard para magkolehiyo. Di talaga siya nag-iisa dahil may mga kasama pa rin siyang bodyguard. Kaya wala siyang naging kaibigan ng college. Ngunit, na magsimula siya makipag-date, hiniling niyang mawalay sa mga bodyguard at natutuwa siya na dininig ng kanyang ina ang kanyang kahilingan. Dahil kung hindi, baka hindi sila nakapagtago ng ganito ni Amber. I'm okay, mother. Anya rito. He heard his mother sob as soon as he answered and it tugged something in his heart. His mother was always the patient one, the level-headed, and the one who listens. They were poles apart with his father, ang kanyang ama. Kumokontrol at palaging nasa negosyong isip. Nag-aalala ako sa'yo. Hindi ka mahanap kahit saan ng mga bodyguards natin. I'm sorry for making you worry, pero yun ang sinadya kong gawin, mom, ang magtago. Please come home, Sebastian. Hindi ko na kaya mag-isip pa na isang gabi hindi ko alam kung nasa maayos ka o hindi. Pakiusap ng mama niya. I will be home in a day or 2, mom. Good. Pag uwi mo, handang-handa na si Grace na pakasalan ka? Anang daddy niya sa kabilang linya. Fernan, he heard his mother call his dad. What? Kailangan niya magpakatatag at ayusin ang mga bagay-bagay? Narinig niyang pangatwiran ng kanyang ama sa kanyang ina. Tama ka, dad. Aayusin ko ang mga bagay sa sarili kong paraan. Anya rito bago pinutol ang tawag at in-off ang cellphone niya. Sumipa siya sa mabuhanging lupa at sumandal sa kotseng nasa tabi niya. Pakiramdam niya ay nakulong siya at walang maisip na takasan. Pero hindi siya aatras. May solusyon ng lahat. There must be something. Kumbinsido niya sa sarili. Ilang saglit pa may narinig siyang yabag mula sa likuran niya. Lumingon siya at nakita si Amber nagmamadaling lumapit sa kanya. Kailangan natin umuwi. Ayoko magsara ang Pastel. Hindi yun kaya ng konsensya ko. We have to go home. Now. Dire-diretsong paliwanag nito. Hindi tayo uuwi hanggat di tayo nakakagawa ng plano, Amber. Malumanay na paliwanag niya. Napapadyak na ang dalaga at nagkuyom ang mga kamay. I trusted you. You said it would be just a few days. Hindi na ako pwede magtagal pa dito. Kailangan ako ng Pastel. Kailangan ako ni Bianca. I need to go home. Ang pagmamadali sa boses ni Amber ay yumanig sa kanya.
Desperado na to at di siya makapag-isip ng tama, knowing that he is the one who had out her in a situation with him. Magsalita ka! Sigaw pa nito sa kanya. Nagsimula na naman siyang humakbang, nag-iisip ng paraan ng ano bang sasabihin kay Amber. Tama ito, nagtiwala to sa kanya. Umasa to sa kanya na kaya niyang gawa ng paraan ng nangyaring eskandalo. But there he was, still clueless kung paano sila uusad. At nang akala niya natigil sila doon ng tuluyan, may pumasok na ideya sa kanyang isipan. It sounded preposterous at first and then clarity followed. Ang ideya hindi lamang isang ideya. Ito ang perpektong solusyon para sa kanilang sitwasyon. Tumingala to sa kanya ng puno ng pag-asa. What? What is it? Huminga siya ng malalim sabay sabi, pakasalan mo ko. Kung pinatapos siya nitong magsalita o hindi niya halos maalala. Ang naalala niya, binigyan siya ni Amber ng isang malakas na sampal bago ito naglakad pabalik ng bahay. Amber's POV. Gigil na nagpaparoot pa rito si Amber sa loob ng kwarto. Pakiramdam niya, inaalta presyon siya. Bakit hindi? Sinabi lang naman sa kanya ni Sebastian ang pinakakamanghamanghang bagay na narinig niya. Marry me. Paulit-ulit umeko sa isip niyang sinabi nitong solusyon sa problema nila at lalo lang siyang nanggigil. Paano ang solusyon ng pagpapakasal niya rito? Hindi nga sila magkakilala tas pakakasal siya rito. Peste talaga to. Umupo na siya sa kama at pinagsusuntok ang mga unan. Gigil na gigil siyang tunay. Kulang na kulang pa ang sampal na ginawa niya dito kanina. Ang bagay dito mag-asawang sampal, roundhouse kick at uppercut. Baka kapag ginawa niya yun, matauhan na si Sebastian ng tuluyan. Nagbuga siya na marahas na hininga, binaling ang tingin sa langit. Nahawi ng madilim na ulap at unti-unti, lumalagos ang init ng araw sa paligid pero kahit ganon, di siya nakaramdam ng pagkakomportable. Kasal? Kasal talagang naisip itong solusyon at wala ng iba. Akala ba niya matalino to? Akala ba niya magaling to sa negosyo? Mukhang mas magaling pa siya mag-isip dito kahit ang mga winning moments in life lang niya ay ang manalo sa Jackstone at Chinese Garter. Pabalagbag siyang humiga sa kama. Tumitig sa kisame, naghanap ng butiki na pwede niya makausap tungkol sa kamalasan niya. At dahil malinis ang kisame, nililamati at nianina ng butiki at anumang insekto'y wala, bumalik siya sa pag-iisip tungkol sa kamalasan na sinapit niya kasama si Sebastian. Kung alam lang niya na yon ang may isip na Sebastian at solusyon para sa sitwasyon nila, hindi na sana siya nito sinama sa pagtatago. Haharapin na lang sana niya ang galit ng mga taong humahabol sa kanya. Kahit mapagod siya sa kaka-explain, okay lang. Kahit na walang maniwala, okay lang din. At least, she is home. At kahit makatanggap siya ng parusa sa kung sino man, malugod niyang tatanggapin ito. Haharapin niya ang backlash tulad ng malakas na babaeng pinalaki ng isang ina. Hindi yung ganito. Nagtago na nga siya. Naipit sa isang sitwasyon na hindi niya ginusto. Kasama ng isang suplado at antipatiko na inaalok siya ng kasal. Kinuha niyang unan, tinakip yon sa mukha niya. Nagko-concentrate siya kung pwede ba siyang bumalik sa mga kaganapan 3 days ago para maitama ang mga maling nagawa niya. She had watched a drama before na bumalik ang bida sa nakaraan para using her mind power. And so she willed herself to think. Pinagana niya lahat ng brain cells, neurons at synapses niya para magawa niyang bumalik sa nakaraan gaya ng napanood niyang drama. Kaya lang pagmulat niya at pag-alis ng unan sa mukha, sumalubong pa rin sa kanya ang pamilyar na kisame sa kwarto ng bahay ni Lila Mati. Nakagat na niya ang pang-ibabang labi niya at nangilid na rin ang luha. Paano naaawa siya sa kanyang sarili? Pati si Franco na umatan ng kasal ni Sebastian. Peste si Sebastian na sinama siya sa pagtatakas. Peste rin si Claire na hindi sumipot sa kasal nito sa supladong antipatiko at lalong bugok ang offer ni Bianca. Kundi dahil sa magkakaugnay na pangyayaring iyon, wala sana siya sa sitwasyon niya ngayon. Maya-maya, napuno na si Amber, napaupo sa kama. Di naman niya ginusto na mangyari yon. Wala sana siya sa sitwasyon niya ngayon. Yun ba ang parusa niya sa pagnanais ng kaunti para sa sarili? Magulo pa rin ang isip niya, naghihinanakit pa rin siya. Di niya pa rin alam bakit sa sitwasyon na yun siya dinala ng langit, mabait naman siya. Tahimik na namumuhay. Minsan nagsusungit siya, lalo at nasa katwiran. Nagsisimba din once in every 3 months at nangungumpisal once a year.
Nagpapakain din siya ng mga stray cats and dogs. Nagbibigay limos sa mga nanghihingi at di rin mahilig makipagchismisan. Halos once a week lang talaga kapag may time. Medyo magaling siya kumpara sa iba, and yet there she is, sa isang sitwasyon na hindi niya matatakasan. Paano kaya kung tumakas na lang siya? Kaya niya yun. Sigurado ako madami magtatanong sa kanya pagbalik sa Maynila, but then again, malinis naman lang sarili sa mga maling haka-haka tungkol sa pagkawala niya, kasama sa Sebastian at sa iskandalo. Kailangan lang niyang maniwala sa kanya ni Bianca. Alam niyang paniniwalaan siya nito. Tumayo na si Amber. Tama, yon ang kanyang gagawin. Bubuksan niya sana ang pinto na makaninig siya ng katok. Amber anak, gising ka na ba? It was Lila Mati. Nagmamadali niyang hinila pabukas ang pinto. Tumambad ang masayang mukha ng matanda. Kamusta ang magdamag? Maayos ba ang tulog ninyong mag-asawa? Nakangiting tanong nito. Imbes sumagot agad, mabilis niyang ginalang tingin sa kabuuan ng bahay. Wala ni anino na magaling na lalaki. Pero naroon pa naman sa tapat ng bahay ang kotse, ibig sabihin hindi to umalis. Maayos naman po, Lila. Alanganin niyang sagot bago tuloyin humakbang palabas ng silid. Paglabas niya, agad tumambad sa kanyang isang manok na naroon sa ibabaw ng mesa. Nakatali ang mga paa nito at nakatingin sa kanya. Lila, bakit po may... Alanganin niyang tinuro ang manok na nasa mesa. Magiliw na ngumiti ang matanda. Bigay ng anak ko, kakatayin ko mamaya. Namumutla siyang muling bumaling sa matanda. Ang asawa mo? Ani pa nito habang nilalabas ang iba pang laman ng bayong. Baka po nandyan lang sa labas. Naliligo sa dagat? Kandautal niyang sagot. Nakatingin pa rin kasi ang manok sa kanya. Di niya alam kung humihingi ng tulong ay sinusumpa siya dahil alam nitong kasama siya sa mga uubos mamaya kapag luto na ito. Wala naman siyang problema sa mga wala ng buhay na hayop bilang pagkain. Alam naman niya kailangan lutuin ng mga hayop bago kainin. Pero at least ay yung kinain niya ay ginait ng binibili sa palengke. Hindi yung makikita niya talaga paano malagot ng hininga. Maayos na ba kayo ng asawa mo? Tanong ulit ng matanda. Po? Ngumiti si Lila Mati. Napansin ko kasi parang hindi kayo pagkakaunawaan, kaya umalis muna ako para makapag-usap at magkabati kayo. Paliwanag nito habang patuloy pa rin sa ginagawa. Kaya pala to umalis dahil din sa kanila. Bigla siyang tinablan ng hiya. Ang matanda pa talaga ang nag-adjust para sa kanila. Pabukas na sana ang bibig ni Amber upang magsalita nang malakas tumilaok ang manok at pumalagpalag sa mesa. Agad hinawakan ni Lila Mati ang manok at nilagay sa sahig. Lalo siyang nagpanik, hindi niya nakaya. Lola, pwede po ba akong lumabas? Hahanapin ko lang po sa Sebastian. Di niya na hinintay pa ang sagot ng matanda. Agad siyang lumabas ng bahay at nagdire-diretso sa baybayin. Naglakad-lakad si Amber ng kaunti hanggang marating niya isang natumbang puno ng nyog. Nangihina siyang naupuron at nalagay ang mukha sa kanyang palad. Di niya alam para kanina siya umiiyak, kung para ba sa kanya o sa manok na malapit ng malagutan ng hininga. The emotional drive the day was bringing her was too much, at kung pwede lang talaga baka kanina pa siya humingi ng time out. Nanlaki ang mga mata ni Amber nang may pamilyar ng kamay ang dumampi sa balikat niya. Agad siyang nagangat ng tingin, lumingon at nakita si Sebastian nakatayo sa tabi niya. Amber? Nag-aalalang tawag nito sa kanya at agad na umupo sa tabi niya. Mabilis inabot na si Sebastian ang kanyang mukha, pinunasan ng ilang luha gamit ang kamay nito. Hindi siya umiwas, and no matter how absurd it may sound, the warmth from his hand was comforting, kahit ito pa ang isa sa mga dahilan bakit siya umiiyak. What's wrong? Kung itong sinabi ko kanina, yung manok, kagayatin daw ni Lila Mati? Putol niya sa binata sa pagitan ng pagsigok. Walang sinabi sa Sebastian at tumayo lang to bago nagmamadaling naglakad pabalik sa bahay ni Lila Mati. Halos isang oras nang nakaupo si Amber sa natumbang puno ng nyog. Umiinit ng sinag ng araw at alam niya malapit nang magtanghali. Ngunit hindi niya madala ang sariling bumalik sa bahay. Not when she knows that what they'll have for lunch was the same chicken na lumalaban para sa kanyang buhay nung umalis siya kanina. Marahan siyang yumuko, nilaro ang buhangin. Sinusubukan alisin sa isip niya ang pag-aalala para sa araw na to. Maya-maya pa nakarinig siya ng mga yabag na papalapit sa kanya. Agad siyang nag-angat ng tingin at nakita niya sa Sebastian na naglalakad papunta sa kanya. It's lunch. Nagtatawag na si Lila. Pahayag nito. Hindi siya umimik at tinuloy lang ang ginagawa niya.
Kung yung manok lang din ang ulam, hindi na siya kakain. Mas gugustuhin niyang magutom kaysa ulamin ng kawawang manok. Naramdaman niya ang pag-upo ng binata sa tabi niya, subalit hindi siya bumaling dito. Ayaw pa niya tong kausapin dahil baka mapagsalitaan lang niya to ng di maganda. Kala ba nito porque hinayaan niya tong punasan ng luha niya kanina, okay na sila? Hindi ganun yun. Inis pa rin siya dito at itong dahilan bakit siya naipit sa sitwasyon na hindi niya ginusto. Given a chance, she would have cursed him till kingdom come for making a mess with her life, but even that, parang di pa rin niya kayang gawin. Ewan ko, hindi siya makapag-isip ng maayos. Amber, tawag nito sa kanya maya-maya sa mababang tinig. Di siya sumagot at patuloy lang niyang nilaro ang buhangin. Please talk to me, Amber. Di siya ulit sumagot at lalo niyang pinanggigilan ng buhangin. Narinig niya bumuntong hininga ito. Alam kong ang solusyon na aking naisip, maaari mo kang kabaliwan para sa iyo, Amber. Pero maaari mo bang pakinggan ang aking paliwanag? Rumolyo na ang mga mata niya. Bugok ka, huwag mo nga akong kausapin. What's bugok? Tanong nito. Nagpunta siya dito para mapag-isa at huminga nang di iniisip ang mga bagay-bagay na gumugulo sa kanya. But then again, sinundan siya ni Sebastian dito para lang itanong ang ibig sabihin ng bugok. Wala akong panahon maging dictionary. Leave me alone, Sebastian. Kaya nga sabi ko, ayoko makipag-usap sa'yo. Di ako alis hanggat di ka bumabalik sa bahay kasama ko. Lalo na siyang nagngit-ngit sa inis. Tumawid si Amber ng upo at bumaling dito. Anong bahagi ng no ang di mo maintindihan, Mr. Smith? Gigil niyang sabi dito. At anong bahagi ng di kita iiwan ang di mo maintindihan, Miss Gonzaga? Sagot na Sebastian sa madiin na boses. Talagang sinusubok ng lalaking to ang pasensya niya, pues pagbibigyan niya ito. Tumayo na si Amber at namewang. Handa na nga sana siyang talakan ng binata nang biglang umihip ang hangin at sa kamalas-malasan may dumi na napunta sa kanyang mata. Aray! Aniya bago tinakpan ng kamay ang kaliwang mata. Agad namang tumayo sa Sebastian at nilapitan siya. What happened? Anito, panic in his voice. Napuwing lang ako. Let me see? No, dyan ka lang. Susuntukin talaga kita kapag lumapit ka. Pagbabanta niya habang nakapikit pa rin ang napuwing na mata. Pinilit niyang umiyak para linisin ang kanyang mga mata, ngunit wala pa ring epekto. Napamura na siya ng bahagya nang makaramdam ng hapdi sa mga mata niya. Pinano niyang pumunta sa tubig para linisin ang kanyang mga mata, subalit masyado nang makinang ang puting buhangin. At nasisilaw na siya ng dahil doon. Walang sabi-sabi, pinihit na ni Sebastian paharap dito. Tinanggal ang kamay niyang nakatakip sa naniliit niyang mga mata. She instantly tensed. Ano ang gagawin ni Sebastian? Tanong niya sa sarili. Magsasalita na sana ang kanyang bibig para tumutol, ngunit nagsimulang kumilos mabilis ang binata. Dahan-dahan itong dinilat ang nananakit na mata at bumuga ng hininga dito. Agad ding nakahanap ng ginhawa ang mata niya sa hininga ni Sebastian. At kung siyang masusunod, gusto niyang ituloy-tuloy ang ginagawa hanggang sa gumaling ang mga mata niya. Then, suddenly, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Amber nang malaman niya gaano sila kalapit. Ilang pulgada lang ang layo nila sa isa't isa. Di magkadikit ang kanilang mga katawan, and yet she was having that awkward feeling with their distance. Gusto niyang humakbang pa atras, ngunit ang kamay ng binata nakatakip sa mukha niya, putting her in place. Kaya nanatili siya sa kinaroroonan niya. Hinahayaan ang katawang tiisin ang awkward na pakiramdam na yun hanggang kaya niya. Masakit pa? Anito. Ilang beses pa niyang sinubukang kumarap, inaabangan ang panibagong kirot na naramdaman niya kanina, subalit nawala ng hapdi sa mata niya. Mabilis naman siya na umiling, pero hindi pa siya nito binitawan. Inayos pa muna ni Sebastian ilang hebla ng buhok niya na tumatakip sa kanyang mukha at inipit yon sa likod ng tenga niya bago siya pinakawalan. Pigilin ko man kusang namula ang kanyang pisngi sa ginawa ng binata. Nanibago siyang bigla. Dati-dati sinisigawan at inaasar siya nito, and now there he was, playing gentleman and helping her with their injury. Umirap siya na mapagtanto niya ang ginagawa nito. Thank you for helping, but the answer is still no, Sebastian. I won't marry you kahit mag-tsunami pa ngayon. Supladang pahayag niya bago nagmamadali, humakbang pabalik sa bahay ni Lila Mati. Pagbalik sa bahay, nabungaran niya si Ang, matanda sa veranda ng bahay. Nakangiti, she awkwardly returned a smile.
Naisip ulit ang manok na niluto nito para sa kanilang tanghalian. Mabutit bumalik ka na, Amber. Handa ng tanghalian? Anito bago tumayo sa kinaupuan at muli pumasok sa bahay. Tahimik siyang sumunod sa matanda. Sinubukan niyang i-compose ang sarili at inihanda ang kanyang walang katapusang mga dahilan kung bakit kailangan niya na lumigdang sa tanghalian. When she saw a plate of corned beef and another plate of seaweed on the table instead of a chicken dish, saktong may tumilaok na manok sa likod bahay. Nagmamadali siyang humakbang patungo roon at nakita niya ang manok na dapat ay kanilang tanghalian na masaya ngayong tumutuka ng mga butil ng palay na nakakalat sa lupa malapit dito. Agad siyang bumaling sa matanda na nooy nasa hapag na. "Paano po?" Ngumiti ito. "Binili na si Sebastian sa akin ng 1,000 manok. Ang sabi niya ay uuwi niyo raw at aalagaan ang manok sa Maynila. Mabuti na lang at may natira pa sa mga ayuda kong dilata nung nakaraan. Kaya't corned beef ang ulam natin ngayong tanghali, anak. Kaya halina kayo't kumain." Anito bago tuluyan na umupo sa hapag. Sakto naman bubungad sa pinto si Sebastian. Mamula-mula ang pisngi nito dahil galing to sa arawan and she must admit, muli umakit ang awkward feeling sa loob ng puso niya at ramdam niyang uminit ang pisngi niya, but it's still a no. Hindi siya magpapakasal dito. Hapon na at malapit nang magdilim, subalit di na sila muling nag-usap na Sebastian. Pakiramdam ni Amber, hindi niya na kailangan makipag-usap pa dito. She let her silence do the talking. Besides, hindi na rin naman siya kinulit na Sebastian tungkol sa plano nito. Sa plano nitong parang hindi naman talaga pinag-isipan. Buong maghapon, nanatili sa bahay lang sa Sebastian. Kung saan to nagpunta, hindi niya alam at siya namay nanatili sa bahay at nakipagkwentuhan kay Lila Mati. They were having a late afternoon coffee at nagkwentong matanda sa yumaong asawa nito. Sinardo ko noon, madalas din ang sakit sa ulo. Paano? Mahilig makipag-inuman kapag hindi pumapalaot. Pero bukod doon, wala na akong reklamo. Masipag siya, mabait sa asawa. Mabait na ama, ana matanda bago natigilan. Lumingon to sa dingding at buong pagmamahal, tiningnan ang larawan ng matanda doon. Hindi niya na kailangan magtanong. Yan ang yumaong asawa ni Lila Mati, si Leonardo. Mahal niyo rin po si Leonardo kahit matagal na siyang wala? Kuryosong tanong niya habang tinala ang mug ng kape sa kanyang bibig. Umiti ang matanda, sandaling minasdan ang litrato ng namayapang asawa bago muling bumaling sa kanya. Amber, ang tunay na pagmamahal, hindi naglalaho kahit pa sa hangganan. She forced a smile. Ang mga salita ng matandang babae humila ng isang tali sa kanyang puso, isang pananabik, isang pagnanais na makahanap ng pag-ibig na higit pa sa katapusan dahil hindi pa niya nakita ang gayong kadakilang pag-ibig. Naghiwalay ang mga magulang niya nung bata pa siya. Lumaki siya na ang tayong mama lang niya ang kasama niya. Nung mahirap ang buhay nila noon, nakita niya ang kanyang ina, tahimik na umiiyak sa pagtulog, talking to her father who was never there. Naunawaan niya yon na kung minsan ang pag-ibig hindi patas. Nagiiwan to ng sugat na hindi naghihilom, paulit-ulit ang pananakit sa isang tao. Hindi lang sa mama niya nakita ang ganon, pati bigyan ka ng hiwalayin to ni Franco ng basta na lang. Kung mawala ang kanyang kapalaran sa pag-ibig, probably, or pwede rin na hindi pa niya nakikita ang taong talagang magpapadibok ng puso niya. Di naman sa walang naniligaw sa kanya. Marami siyang naniligaw at nagbibigay sa kanya ng romantikong bagay paminsan-minsan. Pero wala pa siyang binigyan ng chance sa mga to. Besides, she's busy with work. Ang trabaho niya, ang boyfriend niya, at kontento siya sa takbo ng buhay ngayon. Hanggang nakilala niyang isang bilyonaryong lalaki na tinapon siya sa gitna ng isang iskandalo at pinilit siyang magtago kasama nito. Umirap siya at nagmamadaling humigop ng kape. Maalala lang niya ang kamalasang inabot niya kay Sebastian nang gigigil na siya. Ikaw, Amber, paano kayo nagkakilala ni Sebastian? Napakurap siya at sandaling na-consent siya. The old woman had done nothing to her, to them but kindness. Di nito deserve ang pagsinungalingan ng ganon. But then, sa trabaho po, Lila? Alanganin niyang sagot bago umiwas ang tingin. Tumango-tango ang matanda. Mabutit magkakilala na kayo bago ninyo naisipang magkasama. Kami ni Nardo noon ay pagkasundo lang na aming mga magulang, pero naging mabuti naman lahat sa amin. Ani pa ni Lila bago kinuwento ang ilan sa mga pinagdaanan nito at ng yumaong asawa. The old woman's married life seemed like a roller coaster ride. Subalit wala akong pagsisiyan sa naging buhay ko sa kanya. Kaya hindi ko rin maiwan-iwan tong bahay namin dahil marami akong alaala dito. Dahil kay Nardo naging masaya ako. Napatingin siya sa matandang babae at nakita ang tunay na kaligayahan sa mukha nito.
Sa katunayan, ang ilan sa mahalagang bagay sa buhay hindi mabibili. Kailangan tong maramdaman. They talked some more, digging from the old woman's well of wisdom. Madalas kapag nasa field at gumagawa ng istorya, she enjoys talking to other folks. Ibang perception nila sa mga bagay-bagay sa kanya at di niya maiwasang mamangha. Maya-maya pa tumayo na si Lila Mati, nagsabing magluluto na ng hapunan. Malapit na kasing dumilim. They need to use the diminishing natural light to help them with their cooking. Nag-volunteer pa siya magsaing. Pinantoka rin ng manok na niligtas si Sebastian para maging tanghalian nila kanina. Kalalagay pa lang niya ng kaldero sa kalan, bumungad na si Sebastian sa front door. He looked serious para maging tanghalian nila. Para bang kanina pa to nakikipag-away kung kanino? Let's talk. Nag-alangan siyang sumunod dito. Naglakad sila hanggang makarating sa dalampasigan at napilitan siyang yakapin ng sarili nang ang malamig na hangi umihip sa kanyang direksyon. Pagdating sa baybayin, agad tong humarap sa kanya. Hinahayaan na kitang umalis bukas ng umaga. Ihahatid kita sa bus station papuntang Maynila and from then on, wala na tayong pakialam sa isa't isa. Kumarap bigla si Amber. Tama bang dinig niya? Pakakawalan na siya ni Sebastian. Mag-iiwalay na talaga sila ng landas. Maaari mong sabihin ang sarili mong bersyon ng katotohanan kapag umuwi ka. Sisihin mo ko sa lahat. Wala akong pakialam. Bukas bibigyan kita ng kalayaan, Amber. Pwede ka nang umuwi? Naparanok siya. Tama nga. Pinauuwi na ako ng magaling na lalaki. But what's the catch? Surely there must be a catch. Bakit biglang nagbagong isip mo? Tanong niya rito. Kailangan niya magtanong dahil kaninang umaga lang hiniling na Sebastian na pakasalan siya. At ngayon sinasabi nito sa kanya, hayaan siya nito ng walang anumang kondisyon. Ginagawa ko lang ang tama, kahit para sa iyo man lang. Di sumagot si Amber. Tilitigan lang ang binata at saglit na naghahanap ng mga totoong sagot sa mukha nito. Di naman sa hindi niya mapagkakatiwalaan ang mga salita nito, ngunit tiyak na mahigit pa rito. Di lang para sa kanya kundi para din dito. So, do you agree? Untag nito sa kanya. Marami mang tanong sa kanyang isipan, mabilis siyang tumango. Siyempre, hindi niya palalagpasin ang pagkakataong makauwi. Binigyan siya ni Sebastian isang maikling tango. Bago to umikot, naglakad palayo. That's weird, she thought. At bago pa to tuluyan makalayo sa kanya, muli siya nagsalita. And what about you? After tomorrow, saan ka pupunta? Tumigil to sa paglalakad, lumingon sa kanya. Kung saan man ako dadalhin ng tadhana? Ani Sebastian bago tuluyang naglakad papalayo. Sebastian didn't have dinner. Nang pumasok to sa bahay kanina bago maghapunan, formal tong nakapagpaalam kay Lina Mati tungkol sa pag-alis nila kinabukasan. Medyo nalungkot ang matandang babae sa balita, but she did wish them luck of their supposed new life together. Matapos yon, lumabas din ang bahay sa Sebastian at naglagi sa kotse. Aminin man ni Amber o hindi, nag-aalala siya para dito. Ang biglaang pagbabago ng mood nito bumabagabag sa kanya. He was not in his usual voice nung kausap niya kanina. Sigurado siya may nangyari, dahilan kung ba't nagbagong isip ng binata tungkol sa mga bagay-bagay, at ano man yon wala siyang alam. Niyahanda niyang sarili sa pagtulog na makita niya sa bintana ng silid ang liwanag na namumula sa malapit. Sumilip siya sa bintana upang sana tingnan kung saan yun ang gagaling, subalit hindi niya makita. Napilitan siya tuloy lumabas ng kwarto upang tingnan saan ang gagaling ang ilaw na yon. Maingat siyang lumabas ng silid. Sinisigurado ng kanyang mahakbay magaan at tahimik. Lina Mati has long retired to bed. She doesn't want to wake the old woman just because of her curiosity. Paglabas niya ng kwarto, sumilip siya sa bintana sa salas. Naagaw agad ang atensyon niya sa bonfire na nakasindi malapit sa dalampasigan. Mayroong isang bulto na nakaharap doon, ginagatungan ng kahoy ang apoy. Kahit sa malayo alam niya sa Sebastian yon. Mabilis siya lumabas ng bahay at naglakad papalapit doon. Ilang hakbang pa lang ang layo niya rito na maramdaman nito ang presensya niya. Agad siya nitong nilingon. What are you doing here? Gabi na, you should be sleeping, anito. Di siya sumagot at nagpatuloy lang sa paglalakad patungo sa binata. Naupo siya sa kabilang bahagi ng bonfire, nakaharap dito. Subalit umiwas ng tingin sa Sebastian sa kanya at binalik ang atensyon sa ginagawa. Habang tahimik niyang pinagmamasdan ang galaw nito, bigla niya napagtantong nagbago rin ang ugali ng binata. Na walang angas at kapilyuhan sa mukha. Para tong natnalo sa loto, kahit 1 digit na lang pwede itong manalo. Mukhang talunan si Zyron, malungkot. Pero dapat ba siya mag-alala ngayon?
Hindi ba dapat wala na siyang pakialam dito? Dahil bukas, pag alis nila sa lugar na to, kakalimutan nilang isa't isa na parang hindi sila nagkakilala. Pero bakit ganun? Ba't parang di kaya ng konsensya niyang iwan to sa ganong sitwasyon? Naalala niyang oras na bumalik si Sebastian para sa kanya sa karinderya at niligtas siya kahit wala namang nagsabi dito na gawin iyon. Naalala pa niyang oras na binuhat siya nito sa kama matapos kwentong tungkol sa kanyang malungkot na pagkabata. At ngayon lang kung paano nitong niligtas ang manok para maging tanghalian nila sana. Bumaling si Amber sa dagat, lihim na napangiti. Sa Sebastian, di ganap na isang mayabang, unlike what she had initially thought of him. May kabutihan pa rin nagtatago sa likod ng mabagsik na bilyonaryo sa itsurang dinadala nito araw-araw. So ano ngayon? Pasupladang tanong na isang parte ng isip niya. Umismid siya, alam niya. Ayon ng lohika niya ang nararamdamang awa para kay Sebastian but she can't help it. Palaging may puwang sa mga nangangailangan, mapatao man o hayop. Siguro dahil alam niya anong pakiramdam ng nangangailangan ng walang tulong mula sino man, kaya ganon ang pakiramdam niya. Maya-maya napatingala siya. Di tulad ng unang gabi doon, walang mga bituin sa madilim na kalangitan. Tanging buwan lang, pero gayon pa man, nagpapasalamat siya sa liwanag na binigay ng buwan. Speaking of grateful, salamat sa lahat ng bagay na ginawa mo para sa akin ng mga nakaraang araw. Basag ni Amber sa katahimikan bago bumaling dito. Pinilit ngumiti na si Sebastian pero hindi ito sumagot. Tila nadala sa apoy na nasa harapan nila. Malapit nang pumalo ang lola ko, Amber. Agad nanlaki ang mata niya sa sinabi nito. Yan ba ang dahilan bakit mo ako pinalaya? Yun ang dahilan kung bakit ako ikakasal. Yun ang huling hiling ni lola sa akin. Dahil kung hindi mabenta ang Gold Hotel. Naputol na si Sebastian sa kanya sa mababang tinig habang mata nasa bonfire pa rin. So hindi mo ginustong magpakasal in the first place? Umiling to, bumaling sa kanya. Never kami nagmahalan ni Claire. Kinontrata ko siya na maging asawa ko kahit 6 na buwan o hanggang pumanaw ang lola. So the wedding was all for a show? Tumango ito. Pero di alam ng parents ko. So clueless sina Mr. and Mrs. Smith sa ginawa ng kanilang anak. Yan ang ilan sa tunay na eksklusibong scoop na nakuha niya ngayon. Pagbalik sa Maynila at nagsulat siya ng kwento tungkol dito, sigurado siya. Mabenta ang pastel at tataas na hindi para naranasan. Baka nga mag-guesting pa siya sa mga talk shows at celebrity gloves. Maging instant celebrity bilang babaeng tumakas kasama ng ditch groom ni Claire. Pero iba ngayon, involved na siya sa iskandalo. Di pwedeng isulat ang mga nalaman niya tungkol dito at di rin niya sigurado anong reception ng mga tao sa kanya pagbalik sa Maynila. For all she know, baka may magwewelga sa EDSA para ipatapon siya sa ibang planeta. Kailangan niya ihanda ang sarili anumang backlash ang matatanggap niya mula sa mga taong kilala niya. Claire knows and Sebastian knows. Pero ba't di ka sinipot ni Claire kung may kontrata pala kayo? Hindi ko rin alam. Nag-iwan lang to ng note na nagsasabing hindi niya ako maaaring pakasalan at umalis siya kasama ng taong mahal niya. Lalo siyang nagulat sa sinabi ng binata. Tama bang dinig niya? May iba si Claire? Ang pesting yun? Tapos siya ngayon ng third party. Wala sa sariling napahawak si Amber sa batok. Pakiramdam niya inultapresyon siya. Bakit hindi? Si Claire may kasalanan ng lahat, pero sila ang nahihirapan sa eskandalong iniwan nito. Have you talked to her yet? Umiling ulit si Sebastian. She's still missing. My man cannot locate her. Saan po pwedeng magtagong bruhang babaeng yon? Sa mga pagkukunan at koneksyon ni Sebastian, tiyak mahahanap si Claire kahit sino pang takbuhan nito. But then again, hindi mo talaga mahahanap isang taong sadyang nagtatago. Ba't di ka magsabi ng totoo sa parents mo? Alam ko maintindihan nila. They won't, okay? The reason I planned a contract marriage with Claire dahil gusto nilang gamitin ang huling wish ng lola ko para matrap ako sa babaeng pipiliin nila at hindi ko gusto yon, at least not yet. Sabi ng daddy pag uwi ko, papakasalan ko agad ang babaeng pinili nila para sa akin. Nanikwas ang uso niya. Nagsalubong ang mga kilay. Yes, ang mayayamay gumagawa ng negosyo sa lahat ng bagay. Kahit para sa mga kasal, yun ba ang dahilan? Bakit hiniling mo sa akin na pakasalan kita? Huling effort na sirain ang plano ng iyong magulang sa buhay mo. Hindi to umimik, nag-iwas lamang ng tingin. Tinanggal nila sa trabaho lahat ng pinagkakatiwalaan kong empleyado sa Gold Hotel kaninang hapon, pati ang assistant ko. Pero iba pang maliliit na empleyado ng hotel ay pinagdidiskitahan nila. They were threatening that they've had a mass layoff if I won't go back home ASAP. At uuwi ka? No, mariin nitong sagot. Mabilis lumipad ang isip niya kay Marie, ang hotel maid na kapitbahay na tumulong sa kanya makapasok sa Gold Hotel. Tumayo si Amber,
Mabilis kinuha ang cellphone sa bulsa at ini-on yun. Nag-dial ng number. She waited 3 rings before someone picked up the other line. Ate Amber, ikaw ba yan, ate? Ani Marie sa kabilang linya. Oo, Marie, ako to. Agad humagulhol si Marie. Ate, wala na akong trabaho. Kanina lang ako sinabihan ng manager namin lahat ng nasa shift nung araw na umalis kayo. Tinanggal lahat. Ate, baka pwede mong kausapin si Sir Sebastian. Di ako po pwedeng mawalan ng trabaho. Pakiusap nito sa pagitan ng pagkikbi. Agad sumikip ang kanyang paghinga. Ganon ba kalupit ang mga magulang ni Sebastian na gawin ang ginawa nila sa mga inosenteng tao para lang mapasakop si Sebastian sa kanilang mga plano? Sige, Marie, susubukan ko. Aniya bago tapusin ang tawag. Kumuyom ang mga palad niya. Anger was coursing through her. Parehas lang din ang ibang mayayaman ng mga magulang ni Sebastian. Walang puso. Maya-maya naisip si Amber. Dahan-dahan siyang lumingon sa binata. Kung uuwi ka na may dalang asawa, ibabalik mo bang lahat ng empleyado mo na nawalan ng trabaho? Yes, 100%. Puno ng kumpiyansang sagot nito. Lumunok siya. Nababaliw na siguro si Amber sa iniisip niya pero alam niya, kailangan niyang gawin yon. She cleared her throat at tinipon lahat ng lakas niya para sabihin ang gusto niyang sabihin. Okay, Mr. Smith, you've got yourself a bride. Pakakasalan kita.